totoo ba, marami tayong mga naranasan bago tayo dumating dito sa point na ito ng taon. Ang dami nating naranasan na parang ang hirap pero pinayagan ng Diyos na naranasan natin. Totoo ba yan? Ang dami nating naranasan na kung saan ito yung mga sitwasyon na pagkatinignan mo, parang imposible na lalabasan mo. Ito yung sitwasyon na pagkatinignan mo, parang ang hirap hanapan ng solusyon. Alam niyo po, pag tinignan natin yung ating sitwasyon, may mga pagkakataon parang panghihinaan tayo ng loob. Sino ba ito na-experience na yun? Yung sitwasyon sa kanyang kabuhayan, sa kanyang pera, sitwasyon sa kanyang relasyon, sitwasyon sa maraming areas ng kanyang buhay. Alam niyo po, may mga pagkakataon na kapag doon tayo na-focus, parang panghihinaan ka ng loob. Parang mawawalan ka ng pag-asa na ito kay malalabas sa lupa Pero sino po na-experience na yun? Yung napunta siya doon sa sitwasyon na ang tingin niya parang ang hirap labasan. Ang tingin niya parang wala ng solusyon. Yung problema niya sa kabuhayan niya, doon sa kanyang relasyon, sa kanyang paglilingkod, o doon sa ibang areas ng kanyang buhay. Alam niyo po, ito ang isang importanteng bagay na dapat maunawaan natin. Yung hindi yung dapat na sitwasyon ang maging focus natin. O hindi yung maging focus natin, yung ginagawa ng Diyos doon sa sitwasyon na meron tayo. Pero sino po naniniwala? Despite na parang ang hirap ng ginagawa o ng dinadaan ng sitwasyon ng buhay mo, marisking ang Diyos, meron siyang ginagawa doon sa mahirap ng sitwasyon ng buhay mo. Meron siyang kaya gawin, meron na sa time, meron naman talagang ginagawa ang Panginoon. So it's not about the situation that you have, it's about what God's doing in your situation. Alam niyo po, madalas sa hindi natin at hindi, ang nagiging focus natin ng sitwasyon natin. Yung wala tayong pera, yung mahirap, ang dami natin mga Diyos, ang dami natin mga bayari, ang dami natin mga kailangan tugunan. Minsan, ang nagiging focus na natin, yung problema natin, ang ating relasyon na nalalagay sa kalanganin, yung pamilya natin na unti-unti nasisira, yung paglilingkod natin na parang unti-unti parang nalalayo tayo. Alam niyo po, again, minsan sa atin natin at hindi, ang nagiging focus na natin yung mahirap na sitwasyon natin. At hindi na natin nakikita yung magagawa ng Diyos sa sitwasyon na mayroon tayo. Alam niyo po, madalas sa aminin natin at hindi, ang focus natin yung nangyayari na at hindi yung kaya gawin ng Diyos dun sa nangyayari sa sitwasyon natin. At madalas sa aminin natin at hindi, ang focus natin yung kung nasa saan tayo at hindi yung magagawa ng Diyos kung nasaan tayo ngayon. Alam niyo po, pansin niyo, hindi na bago yung sitwasyon, may mga hinaharap na matitinding trials sa isang tao. Totoo ba yun? Sino dito nakaranas ng maraming pagsubok sa buhay? Nakaranas ng maraming pagsubok sa kaperahan, nakaranas ng maraming pagsubok sa kanyang relasyon, sa kanyang marriage, sa kanyang kalusugan, o maging doon sa kanyang paglilingkod. Alam niyo po, ang sabi dito sa Romans chapter 5 verse 4, and endurance develops strength of character, and character strengthen our confident hope. Meaning, alam niyo po, dapat ang ating mga dinadaan ng sitwasyon, dapat nagbibigay ng tatag sa iyo. Hindi nagpapahina sa iyo. Dapat yung dinadaan natin, mga pinapayagan ng Diyos na pagsubok sa buhay mo, dapat ang binibigay dito sa iyo, pag-asa. Hindi ka wala ng pag-asa. Pero ang problema, maraming tao, alam niyo po, pag dumaan sa pagsubok, ang nagiging reaction nila, humihinto. May mga tao, pag dumaan sa pagsubok, ang nagiging reaction nila, yung sahit na mas lumalim yung pag-asa sa Diyos, mas bumababaw ang pag-asa sa Diyos. In short, alam niyo po, madalas ang distress ng tao sa halip mag-iis at magpatuloy, minsan pinipili na lang ng ito. Napansin niyo? May mga tao na pinili na lang ng
mag-strive para makalabas doon sa sitwasyon, sa problema, sa pera. May mga tao sa halip magpatuloy para malagpasan yung pinagdaraanan ng kanyang marriage, hinto na lang doon. May mga tao sa halip na magpatuloy para malagpasan yung pinagdaraanan sa kanyang kalusugan, sa kanyang paglilingkod, puminto na lang doon. Alam niyo po, minsan, sa halip na maging oportunidad natin para ma-develop yung pagtitiis sa atin, yung endurance sa atin, nagiging pagsubok pa ito o nagiging pintuan pa ang pagsubok para huminto tayo. Why? Ito po ang totoo. Your ability to continue in a longer period of time on more difficult situation or instances are parallel to your ability to trust God. Ito po ang totoo. Hindi mo pwedeng ihiwalay sa kakayanan mo magpatuloy yung kakayanan mo magtiwala sa Diyos. Ang level na magiging pagpapatuloy mo depende sa pagtitiwala mo sa Diyos. Ikalawa, sa halip, may mga tao sa halip dali ng pagsubok sa paglalim, mas tumababaw pa. May mga tao sa halip palaging hinahayaan pababawin sila ng pagsubok. May mga tao sa halip na mas lumalim yung kanilang pag-asa sa Diyos na itatawid sila doon sa pinagdaraanan nila, mas bumabawa ang pagtitiwala sa Diyos. Napansin nyo, may mga tao pagka may problema na, ang hirap mong makausap. Totoo ba yan? May mga asawa kapag may problema na, parang hindi na makausap ng kanyang asawa eh. May mga nanay pag may problema na, parang ang hirap kausapin ng mga anak. Alam niyo po, may mga tao pagka may problema na, parang hindi mo na pwede lapitan pa rin. That's the point. Instead of becoming person of proven character, dahil sa pagsubok, sumasama ang character ng isang tao. At the same time, alam niyo po, the more na sumasama ang ating character, the more na sumasama din yung ating mga actions towards sa mga situations, unfavorable situations na mayroon ng isang tao. Alam niyo po, ano gusto kong ituro dito ng Panginoon? Dapat hindi ka maapektuhan ng mga malaking pagsunod sa buhay mo. Yung character mo, hindi dapat madala nito. Dapat yung character mo ang magdala doon sa mga dumarating na pagsubok sa buhay mo. Para lang sa ganon, sa halip na pasamain ang character, yung attitude mo, mas magandahin pa ng pagsubok yung attitude mo. Mas magandahin pa ng pagsubok yung mga action mo sa buhay mo. Mas magandahin pa ng pagsubok yung mga decisions at yung mga choices mo sa buhay. Kasi nga, ang problema sa ibang tao, pag dumaraan sa matinding pagsubok ng kanilang buhay, naaapektuhan yung kanilang mga choices, mga decisions sa kanilang buhay. Sa halip na makapamili ng magandang decisions, mga choices sa kanilang buhay, umapangit yung mga choices and decisions sa kanilang buhay. Dapat yung trials nagpo-produce ito ng bagong version o ng much better version ng personality mo. Hindi pinasasama yung personality mo, hindi pinapapangit yung attitude mo, o hindi mas pinagaganda, pinatataas yung quality ng personality mo dahil doon sa mga pinagdadaanan mo. So, dito, dapat yung mga trials na dinadaanan ng buhay mo nag-produce ng mas mataas na quality ng inner side mo. Yung inner side mo na kung saan, kung dati, dahil nung hindi ka pa dumadaan sa pagsubok, parang hindi ganun kalalim ang pangunawa mo sa buhay, pero after ng pagsubok, nag-iiba ang pangunawa mo sa buhay. Kung dati, nung hindi ka pa dumadaan sa mga matitinding pagsubok ng buhay, parang hindi ganun kalalim ang pangunawa mo sa tao, pero nung dumaan ka sa pagsubok, mas naging mapakunawa ka dahil na sa pamilya mo. So, dapat yung mga pagsubok na dumarating sa atin, pinatataas nito yung ating pagkatao, yung ating
personality, yung inner side ng isang tao. Ikatlo, may mga tao dahil sa pagsubok sa halip na puno ng pagtasa, mas napupuno ng pagdududa. Sino po ang minana? Sometimes, nagduda ka nung namadaan ka sa pagsubok na makakaalis ka pa roon. Nagduda ka na ang Diyos tutulungan ka pang makaalis doon sa pagsubok na dinadaanan ng buhay mo. Alam niyo po, isa sa mga masakit na realidad pagdating ng pagsubok sa buhay, may mga tao na nadadala sa pagdududa sa ayaw ng Diyos sa kanilang buhay. May mga tao na dadala kung kailan ba o dumarating doon sa point na nakukuha ng pagtanong sa Diyos. Alam niyo po, marami mga tao na kukuha ng mainit kung hanggang kailan sila mag-i-stay doon sa pagsubok na yun. Alam niyo po, ito ang totoo. Hope is the best line or bottom line for someone's thought and emotion. At ito ang batayan, tandaan niyo po, ng pag-iisip at damdamin ng isang tao. So dapat, yung isip mo, yung kalooban mo, no matter comes along with you, dapat tandaan nyo, you are fully convinced that God will deliver what He has promised in your life. Dapat kahit gaano kahirap, kahit gaano matindi yung dinadaanan mo, dapat sa isip mo, sa puso mo, you are fully convinced na yung pangako ng Diyos tuloy pa rin yan sa buhay mo. Alam niyo po, dapat maging malinaw sa atin na walang pinangako ang Diyos na hindi niya pinupad sa buhay natin. No matter what comes along, you should be fully convinced that you will receive God's forever or what God has promises. Alam niyo po, ang tanong dito, bakit sa kanila ng katapatan ng maraming tao na naranasan ang maraming pagsubok? Totoo po ba? Despite na tapat ka sa paglilingkod sa Diyos, despite na mabuti ka sa kapwa mo, mabuti ka sa pamilya mo, pero pinayagan pa rin ng Diyos na dumaan ka sa pagsubok. Alam niyo po, unang-unang dahilan, para pukawin ang attention mo dahil baka mas o malina yung pinupuntahan ng buhay mo. Sometimes, kaya pala pinayagan ng Diyos yung mga mabibigat na pagsubok sa ating buhay na iba na pala ng direksyon yung buhay natin. Yung dapat na tuwing na direksyon ng buhay natin, namamali tayo ng direksyon. So ang Diyos, pupawin niya yung attention mo para sabihin sa iyo na anak, hindi na yan yung dapat na nilalakaran ng buhay mo. Alam niyo po, ito ang totoo. Tatlong dahilan bakit there are points sa buhay ng isang tao, kinukuha ng Diyos ang kanyang atensyon. Una, pag tila tayo di pa ka na naglandas doon sa dapat mong puntahan o tahakin, magsisimulang kuhanin ng Diyos ang atensyon mo. Gamit yung mga hindi masyadong mabigat na pangalan pagsubok. Ito yung first level ng pagkuha ng atensyon sa iyo ng Diyos. Ikalawa, pag tuluyan ka lang na iba ng landas sa landas na gusto ng Diyos na tahakin mo, magpapadala na siya ng mga sitwasyon, hindi mo basta-basta mababaliwala. Kasi doon sa unang level pa lang, medyo maraming mga tao binabaliwala kayo yung pagtawag ng Diyos. Pero dito, pag nakita ka ng Panginoon na iba na talaga doon sa direksyon na dapat nilalakaran ng buhay mo, yung pinupuntahan ng buhay mo, magpapadala na siya ng sitwasyon na hindi mo basta-basta mababaliwala. At ikatlo, pag pilit mong in-ignore ang pagkuha ni Lord ng attention mo, yung pagsubok mo, hindi na para magbunga ng restoration, kundi para danasin mo ng tuluyan yung bunga ng pagmaliwala mo sa pagtutuloy ng Diyos. Alam niyo po, may mga Kristiyano, tinawag na ng Panginoon, kinuha na yung attention para ituwid na yung daan. Pero minaliwala pa rin ang pagtawag ng
So, sa ikatlong level ng mga darating na o dadalhin ng Diyos na pagsubok sa buhay mo, hindi na yung para basta mga story na lang. O hindi kasabay na nun, para nalasin ang consequence ng mga maling hakbang o pag-ibig na ginawa natin sa ating journey o sa ating buhay. Kaya nga sabi sa Hebrews chapter 12, verses 5 to 9, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor be weary when deprived or reproved by Him. Huwag mong baliwalain ang pagdidisiplina ng Panginoon. At huwag kang panghinaan ng loob kung sinasaway ka. So meaning, pag kinukuha ng Diyos ang attention mo, dapat ang response mo, hindi ka nagmamatigas, hindi nagwawalang bahala, at hindi naninisip, lalo na sa Diyos. Alam niyo po madalas, minsan kami nagmamatigas tayo sa Diyos. Totoo po ba yan? Minsan sinasabi na ng Panginoon, hindi ka mapapabuti dyan, pero pinilit pa rin natin. Totoo mo ba yan? Madalas, sinasabi na ng Panginoon, huwag mo nang gawin yan, masasaktan ka lang. Pero pinilit mo pa rin magmahal. Na-experience yan? Sinabi na sa iyo ng Panginoon, huwag na yan. Pero minsan, mas pinipili pa rin natin yung ating gusto. Madalas lang po, di lang tayo nakikipagmatigasan sa Diyos. Minsan talagang dinedemo natin yung sinasabi ng Diyos sa atin. Wherein dapat, sana yung response natin sa isang trials, mas maging mapakinig tayo sa Diyos. Na sa halip makipagmatigasan tayo sa Diyos, dahil may pagsubok, mas ihambog natin yung ating sarili sa harap ng Diyos. Kasi nga, baka may gusto na itama ang Diyos sa buhay mo. Na sa halip na dinmahin natin ang Panginoon dahil may pagsubok, dapat nagre-reflect tayo. Sinesearch natin yung puso natin. Handa natin ipasilasag sa Diyos yung puso natin. At sa halip na sisihin natin, lalo na ang Diyos, siya sa atin natin yung mga naging hakbang natin sa buhay. Yung mga naging choices natin sa ating buhay. Tandaan mo po, hindi lahat ng pagsubok iyahatid ka sa kapaguran. Marami dadaling tayo sa totoong kakahinaan. Which is yung total surrender sa Diyos. Alam niyo po, kung meron mang totoong kakahinaan sa buhay, yung nakuha mo na ilagay sa kamay ng Diyos, yung sitwasyon na meron ka. Kahit gaano pa kahirap lang. Ikalawa, bakit pinapayagan ng Diyos yung mga pagsubok na yun, despite na mabuti ang ating ginagawa sa buhay nito, para palabasin yung tatag na ipinanong ng Diyos sa iyo. Totoo ba sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng problema, sa panahon ng mga matitinding pinagdadaanan natin, lalabas yung tatag na nasa sa loob mo. Totoo ba yan? Sino rito na na-prove niya yung tatag na mayroon siya nung panahon walang-wala na siya. Yung akala niya hindi na kaya gawin, pero kaya pala niyang gawin. Nung panahon pinagpalit ka, napatunayan mo ang tatag mo pala sa buhay. Nung panahon iniwag ka, napatunayan mo ang galing-galing mo pala mag-handle ng mga ganong klaseng problema sa buhay. Alam niyo po, isa sa mga ginagawa ng mga matitinding pagsubok sa atin, inilalabas niya yung tatay na inibulan sa iyo ng Panginoon, in-store sa iyo ng Panginoon. Alam niyo po, trials reveals weaknesses inside the person, trials reveal bitterness inside the person, trials reveal hopelessness inside the person. Pero may mga tao, pagdating ng pagsubok ang inilalabas yung tatay na in-store ng Diyos sa kanyang puso, sa kanyang buhay. Alam niyo po, at yun yung dapat, sa halip na kahinaan, sa halip na kapakitan, kawalan ng pag-asa, dapat ang lumalabas sa iyo, yung tatag na inilagay ng Diyos sa buhay mo. Alam niyo po, ang Panginoon, pinadala ka ng pagsubok, hindi para palabasin ang kahinaan mo. Dapat malinaw sa iyo
ang Diyos, pinadala ka ng pagsubok hindi para palabasin ang kapagitan sa kalooban mo at ang kawalan ng pag-asa sa puso mo. Pinayagan ng Diyos ang mga pagsubok at papayagan ka ng Diyos. Tandaan niyo po, yung mga problema at pagsubok sa buhay mo para lumabas kung ano yung itinanim niyang takat sa iyo. Sino po naniniwala? God stored enough strength to handle whatever you need to handle in life. Niniwala po kayo doon? Bago pa dumating ang pagsubok sa buhay mo, meron ang inilagay na takat. Saan na takat ang Diyos sa puso mo para matawid mo yung mga pagsubok na narating sa buhay mo. God is stored enough power inside of you to conquer whatever you need to conquer in this life. And God is stored enough ability inside of you to win whatever you need to win in this life. Sino po naniniwala? Maraming gusto ang Diyos na ipanalo mo sa buhay nito. Totoo po ba yun? Yung pangarap mo sa iyong mga magulang, yung pangarap mo sa iyong mga anak, yung pangarap mo sa iyong pamilya, kung meron kang gusto makita ang Panginoon, yung naipanalo mo, yung mga pangarap niya sa buhay mo. At yung hindi ka ininupo ng mga problema at pagsubok na pinayagan ng Diyos sa buhay mo. Kung meron kang dapat na tingnan, God is stored enough ability para maipanalo mo yung dapat mong ipanalo sa buhay. Naniniwala ang Diyos sa kakayanan mo at dapat maniwala ka rin sa kakayanan na inilagay ng Diyos sa iyo. So makikita mo lang yung lahat ng iyon. God is stored enough strength inside of you, enough power inside of you, enough ability inside of you. If you count it all joy, kaya ng sinabi ni James. Sabi ni James, tingnan ninyo, count it as a joy. Yung mga pagsubok na pinayagan nito sa buhay. Sahit na puno ng kahinaan, puno ng kahinaan, harapin mo na may kailangan ang problema at pagsubok sa buhay mo. Alam niyo po, lalabas yung totoong lakas na meron ka. Bago ka dumating, o bago ka pa dumating dito sa mundo ito, naitanin ng Diyos. Lalabas yung totoong kapangyarihan na meron ka na bago ka pa dumating dito sa mundo ito, inilagay na ng Diyos sa iyo. At lalabas yung totoong kakayanan mo na meron ka na inilagay sa iyo ng Diyos bago ka pa dumating dito sa mundo ito. Tandaan niyo po, madalas ang pinakamahirap na sandali ng buhay o sa pinakamahirap na sandali ng ating buhay, lumalabas yung totoong ikaw at yung totoong lakas. Katlo, bakit pinapayagan ng Diyos yung mga matitipid pagsubok na sa ating buhay para ihanda ka sa mas malaking biyaya at gampanin sa buhay? Sino mo naniniwala after ng mga matitipid pagsubok at hirap sa buhay ay mas malaking pagpapala na nag-iipay ng Diyos? Amen. Napansin nyo? Yung ang hirap ng mga dinaanan mo, ng pamilya mo, ng asawa mo, ng mga anak mo, at ikaw mismo. Pero after nun, ang nakilala o nakilala ang inihahanda ng Diyos na pagpapala sa inyo. Alam niyo po, madalas, God used trials to promote us. Madalas ginagamit ng Diyos ang pagsubok para itaas ang antas ng ating journey o ng ating buhay. Sometimes, after ng matinding pagsubok, tumataas yung antas ng ating kabuhayan. Totoo mo ba yan? Napansin nyo? Sa kabila ng dami na pagdaanan mo, pero iba na ang buhay mo ngayon. Iba na ang buhay ng pamilya mo. Mayroong nag-improve. Mayroong promotion na inilagay ang Panginoon. Alam niyo po, the bigger the test we pass, the bigger the task awaits on us. Mas malalaking pagsubok na nakapagtagumpayan mo, mas malalaking gampanin at pagpapala ang inilalaan ng Diyos sa iyo at sa pamilya mo.
yung dapat tingnan na negatibo yung mga pinayagan ng Diyos na pagsubok sa buhay mo. Kasi nga, the bigger the test with us, the bigger the test awaits us. Ano pinapakita nito? Una, pag pinagpala ka ng Diyos, tuloy-tuloy yun. Hindi napapago ang promotion ng Diyos sa isang level o sa isang particular na level ng buhay. Kung napagtagumpayan mo pagsubok sa iyong kaperahan, sa iyong finances, pwede isunod ng Diyos yung pagtagumpayan mo ang pagsubok sa iyong relasyon. Pwede isunod ng Diyos na mapagtagumpayan mo yung pagsubok sa iyong career, sa iyong business, sa iyong paglilingkod. In short, hindi humihinto ang promotion ng Diyos sa buhay ng isang tao. Habang palaki ng palaki ang test na naipapasa mo, palaki din ang palaki ang nag-iintay na gampanin at magpapala sa buhay mo. Ikalawa, lahat ng malaking pagsubok nakalaan sa mga hindi marunong sumuko. Tandaan niyo po, lahat ng tumatanda ng malalaking gantimpala sa buhay, malalaking gantimpala sa finances nila, sa kanilang relasyon, sa kanilang paglilingkod, sa ibang areas pa ng kanilang buhay. Ito yung mga tao na hindi sumuko. Alam niyo po, sila yung mga taong hindi alam yung salitang pagsuko, yung salitang wala na, yung salitang ubos na. Yung mga taong iniimbol at tinatawag ni Lord para dun sa mas malalaking pagpapala sa buhay. Sila yung hindi alam kung ano ang ibig sabihin ng pagsuko. Sila yung hindi alam yung ibig sabihin ng wala na. Hindi nag-i-involve si Lord, tandaan niyo po, ng malalaking plano sa mga taong ang liit ng pagsubok sumusuunan. Tandaan niyo po, hindi ka dadali ng Panginoon doon sa mas makakapang-hamang resulta ng buhay. Kung sa maliit na pagsubok, sumusuko ka. Hindi ka pwedeng tumanggap ng kamanghamang ng pagpapalang pinansyal. Kung sa maliit na pagsubok sa pinansyal, susuko ka na. Tandaan niyo po, lahat ng dinadala ng Diyos doon sa mga kamanghamang ng sitwasyon ng buhay, sila yung mga tao hindi natakot na harapin, hindi natakot na pagtagumpayan, tawilin yung pagsubok na pinayaan ng Diyos sa kanilang buhay. Tandaan niyo po, kaya ka pinagkakatiwalaan ng Diyos, hindi dahil magaling ka o hindi alam niya, hindi ka sumusuko. Kaya, bakit pinapayagan ng Diyos yung mga pagbibigyan ng pagsubok ngayon, despite na mabuti ka naman tao. Kung balik ka sa sitwasyon, wala kang ibang aasahan, kundi siya. Totoo po ba? Yung mga greatest battle natin sa buhay, dinadala tayo doon sa point ng buhay natin na wala kang ibang pwede asahan kundi Diyos sa akin. Sino po rin na-experience na yun? Nung problema ka sa pinansyal, nakita mo, wala kang ibang pwede asahan kundi Diyos lang. At sino po rin na-experience, nung problema ka sa pamilya mo, nakasumpuhan mo yung sarili mo na wala kang ibang pwede asahan kundi ang Diyos lang. Alam niyo po, maraming mga pagkakataon, yung mga greatest battle na meron tayo, alam niyo po, wala naman talaga sa labas, nasa sa loob. Ito po ang totoo. Wala ka namang maipapanalong laban sa labas o laban sa labas na hindi mo muna naipanalo yung laban dito sa loob mo o sa kalooban mo. The reason bakit maraming tao hirap na hirap ipanalo ang laban sa labas, simply because inumuna muna yung laban sa labas kaysa sa loob. But mas nauna mong pinili yung laban sa loob, yung doubt,
na meron ka sa puso mo, yung takot na meron ka sa isip mo, yung takot na meron ka sa puso mo. Alam niyo po, no matter how great yung nag-iintay na laban sa iyo sa labas, you will win. Dahil katanaro mo, yung laban na meron ka sa labas, pag unang mo munang pinagtagumpayan, yung laban dito. Yung laban sa takot, yung laban sa pagdududa, yung laban sa mga negativity na meron sa kalooban. Alam niyo po, kung meron mga hindi tayo dapat gawin, yung pagtiwalaan yung sariling kakayanan mo. Yung pagtiwalaan yung kaya gawin ng sa pera, ng tao, ng posisyon, ng sitwasyon. Alam mo, marami nagtiwala sa ganang sarili lang, sa ganang kayamanan na meron sila, sa ganang kakayanan na meron sila. At the end of the day, hindi nila kaya matalo yung mga greatest battle na meron sila sa ating buhay. Alam niyo po, lahat ng meron, those are most refuge sa buhay. Nagpapadala ang Diyos ng pagsubok para ipakita sa iyo na hindi ang sarili mo. Hindi yung kakayanan mo. Hindi yung pera mo. At totoo, masasandalan mo sa buhay mo. Hindi siya na. So church, nagsabi dito sa Peter, chapter 1, verses 6 to 7, dahil dito, dapat kayong magalas sa kabila ng iba't ibang pagsubok dahil ang mga pagsubok na ito ay managdalian lang. Kaya kapag napatunayan tunay ang pananampalataya niyo, mapupurihan kayo nakakatalan. Tandaan niyo po, trials are made for you to receive rewards in this life. Lahat ng pagsubok na meron sa journey mo, tandaan niyo po, nagbabalan kayong pagpapala mula sa Diyos. Binayan ka ng Diyos yung mga greatest battle sa journey mo para kuhanin ang attention mo, para ilabas yung itinanim na tatag ng Diyos sa iyo at para ihanda ka sa mas malaking kampaning pagpapala sa buhay na ito. Ulit, wala tayong dapat ibang asahan. Mahalaga na tayong itawid dito sa ating mga pinagdadaanan sa buhay. Mahalaga ng Diyos. Yung kayang gawin ng Diyos sa sitwasyon na meron tayo. Hayaan mo lahat ng pagsubok na meron tayo. Magbuo ng pagtiis at hindi pagsubok. Hayaan mo na lahat ng pagsubok na pinayanan ng Diyos sa buhay mo magbunga ng mas mabuting character at pagkatao mo. At dahil doon, hayaan mo na lahat ng pagsubok na meron ka magbunga ng mas malalim na pag-asa sa Diyos at sa kayang gawin ng Diyos sa sitwasyon mo. Maniwala ka. Kaya kang bigyan ng himala ng Diyos sa buhay mo. Huwag ka lang nasusuko o huwag ka lang susuko dahil bago pa dumating ang pagsubok na yan, may nakalakanan solusyon ng Diyos sa pagsubok na mayroon ka sa buhay. Yan ang sulit. Panginoon ang papasalamat ng isa. Lord, sa mga dahil muli, pinaalala mo sa amin may solusyon pa sa problema natin. Sa pera na nito, sa relasyon na nito, sa pamilya na nito, sa marriage na nito, Panginoon, sa kalusulan na nito, at pagkat sa paglilingkod namin, Panginoon. Lord, salamat dahil nakasiguro kami after mga greatest natin na yan, may mas malaking pagpapala na nananalang sa akin. Uli po ang dalangin ko sa akin mga kapatid na
nakasama ngayon dito po ako sa physical service, sa online service. Lord, hayaan mo po na hanggang matawid nila, Panginoon, yung mga pagsubok na meron sila, patuloy na mamarasa nila ang pagsama mo, Panginoon. Maraming part patuloy sa kanila yung paghasaktan mo mula sa iyo, yung katatagan mo mula sa iyo, Panginoon. Lord, I declare na sa lahat ng aming mga kapatid na may pinagnanaanan, yan ang po silang itatawid, Panginoon. Ano man, gaano ang kabigat ang problema na mayroon sila, Panginoon. Sa oras na ito, may ginagawa kang himala mula dyan sa langit. Binabagsak na napakaraming himala para sa kasaluhan, solusyon sa mga problema na mayroon sila ngayon, Panginoon. Kasama ang kanilang pamilya at tanggapin mo yan ang himala ng solusyon, himala ng katugunan sa kanilang mga pinagdadaanan. Sa pangalan po ng aming mga Jesus